desisyon, order ng pre-trial chamber tungkol dun sa sinumpite ng mga abogado ni Tatay Digong para mag-inhibit yung dalawang huwes sa pre-trial chamber 1 na nauna nang nagdesisyon na dapat ituloy ang preliminary investigation sa kaso ni Tatay Digong. No? Maalala ninyo na bago nagkaroon ng order ang korte na ino-authorize yung preliminary investigation, kinakailangan na mag-apply muna yung prosecutor sa pre-trial chamber. At matapos mag-apply ang prosecutor sa pre-trial chamber to conduct a preliminary examination, inimbita ang Pilipinas na magsumite ng kanyang mga comments at ang Pilipinas nga ay tumutol, pero ang pagbase ng tutol nila ay yung complementarity principle na bukas ang mga hukuman natin at halos wala namang sinabi tungkol dun sa jurisdiction. Yung jurisdiction na sinasabi natin ay ito po yung nagsimula ang preliminary investigation matapos ang 2 taon, matapos tayo mag-deposit ng instrument of withdrawal at sabi dun sa kaso ng Burundi, dapat kung magtutuloy ang preliminary investigation, ito'y dapat mangyari sa loob ng 1 taon lamang matapos na mag-deposit ng instrument of withdrawal. Now, nung Mayo 1, ika-50 araw ng pagkakaaresto ni Tatay Digong, sa wakas nga po ay nagsumite ang mga abogado ni Tatay Digong ng challenge dun sa jurisdiction ng hukuman base dun sa sinasabi natin, no, na too late na yung preliminary investigation na hiningi nila dahil ito ay nasa 2 taon na. At matapos sila magsampa nga ng jurisdictional challenge na parang motion to dismiss sa ating sistema ng batas, ay humingi rin sila ng inhibition dun sa issue ng jurisdiction dun sa 2 West na babae na sumapi dun sa naunang desisyon na patuluyin ang preliminary investigation. Kasi nga po, since sila ay nagdesisyon na hindi dapat itigil ang preliminary investigation na dahil meron pang jurisdiction ng hukuman, natural ang magiging desisyon ng 2 babaeng huwes na yan ay baka isustain na yung nauna nilang desisyon na walang jurisdiction ng korte. Binasura po ng korte yung motion ng mga abogado ni Tatay Digong na mag-inhibit yung 2 huwes. Pero ang dahilan naman po, kasi ang hiningi nila yung presidente, before the president, na dapat mag-inhibit yung 2 huwes. Pero ang sabi ng korte, yung provision na in-invoke ng ating mga abogado ay para lamang kung ang West mismo ang magre-request ng voluntary inhibition, ang proseso, dapat yung West mismo ay pupunta sa presidente ng ICC. Pero ang ginawa ng mga abogado, gusto nilang inhibit yung mga judges, ibig sabihin, ibang provision ang dapat gamitin. No? Hindi yung provision na yung West mismo ang gusto mag-voluntary inhibition. No? Ibig sabihin, kapag ang judge mismo ay gusto mag-voluntary inhibition, kinakailangan magbigay alam siya at ipagbigay alam sa presidente at humingi ng go signal sa presidente ng hukuman, parang chief justice ng hukuman. Pero ang nangyari, sabi ng hukuman, kaya nila dinismiss yan, hindi naman yung mga... Sorry, nahulog. Nahulog. Hindi naman yung mga West ang humihingi na i-inhibit ang kanilang mga sarili kung hindi yung partido. So, ibang provision ang dapat gamitin ng ating mga abogado. Anyway, yan po ang latest sa kaso ni Tatay Digong. Ulitin ko po, binasura ng korte yung motion ng abogado ng ating Tatay Digong na mag-inhibit yung 2 judges dahil yung provision na ginamit nila ay provision kapag ang West mismo ang gusto mag-inhibit, mag-voluntary inhibit sa kanilang mga sarili, na hindi naman po yan ang kaso dahil ang ating mga abogado nagsasabi dapat sila mag-inhibit kasi nga minsan na silang nagdesisyon na mayroong jurisdiction ang korte miski ang preliminary investigation ay hiningi ng prosecutor sa 2 taon na matapos tayo mag-deposito ng instrument of withdrawal. Okay, sa po yan po ang ating updates from The Hague number 4. At abangan nyo po ang susunod pa nating updates from The Hague. Basta updates from The Hague po, ito yung mga development na nangyayari sa kaso ni Tatay Digong. Meron nga pala pang further update, no? Nagsumiti na ng second batch of disclosure of evidence ang prosecution. No? Hindi ko pa po nakikita kung ano yung mga bagong ebidensyang dinisclose nila sa prosecution, pero yung pag-disclose po ng ebidensya, gaya na aking nasabi dati, no, ito po yung kakaiba sa ICC. Sa ICC, hindi gaya sa Pilipinas na ang preliminary investigation ay kinokonduct bago maisampa ang kaso at lahat ng ebidensya ay dapat isumite sa piskal. At ngayon po, ayon sa rules natin sa Pilipinas, kapag hindi yan na-identify sa simula't simula pa lang, hindi na po pwedeng gamitin
Dito po sa ICC, ibang proseso. Ang proseso ay prosecution lamang ang magpapakita ng ebidensya sa hukuman at kung merong reasonable basis na mag-issue ng warrant of arrest, doon sila mag-issue ng warrant of arrest. Now, yung finding na merong probable cause, dyan pa lang po papasok yan sa confirmation of charges na mangyayari po sa Setyembre. Pero bago dumating ang Setyembre, duty bound po ang prosecution na i-disclose ang kanilang mga ebidensya. Sa akin nga po, sinasabi ko na dati na parang dehado ang akusado dyan kasi meanwhile, nakakulong na siya, hindi pa niya alam kung ano yung mga ebidensya laban sa kanya. No? Tanggapin natin o hindi, ang pagkakakulong, miski hindi ka pa convicted at hindi ka naman binibigyan ng provisional liberty ay isang pamamaraan din ng parusa. So, dehado yung akusado kasi napaparusahan na siya miski wala pa namang kahit anong ebidensya na na-disclose sa kanya. Pero yan po talaga nakasaad sa Rome Statute at yan po talaga ang sistema sa ibang bansa, hindi lang po sa Europa kundi pati na rin sa Amerika, no? Kung saan isang grand jury naman o yung mga ordinaryong mamamayan ay tatawagin ng prosecutor at tatanungin kung mayroong probable cause at magugulat na lang akusado dahil matapos ang grand jury magdidesisyon ng grand jury kung mayroong probable cause, no? Pero kulong ka muna bago malaman kung ano yung ebidensya laban sa iyo, no? Ganyan yung sistema ng mga kaputian na nakasanayan nila, no? Sa atin hindi ganyan talaga, no? Pero wala tayong magagawa, ganyan talaga yung nakasaad na procedure. Sa akin ang sinabi ko na nga advantage niyan yung pangangalap ng ebidensya, obligasyon ng prosecution kasama mga pulis. Ibig sabihin, ang biktima lang. Ang kakalap ng ebidensya, gobyerno. Ang maganda naman sa atin, every step of the way, bago pa makarating sa hukuman, alam na kung ano yung ebidensya. Ang disadvantage ng sistema natin, kung walang pambayad ng abogado, yung complainant, di kawawa siya, no? Dahil mabuti sana kung ang pulis ang magsasampa ng kaso, pero maraming beses, pati yung pulis, palpaka-investigasyon, hindi tumatayo, no? Kaya maraming kaso ang hindi nasusustena ng piskal man lang dahil mali yung ebidensya ginagamit ng mga pulis, no? So, meron pala talagang mga plus and minuses, yung ganyan na tinatawag nating inquisitorial system na ginagamit ng ICC. So yan po yung dalawang updates natin. Binasura yung pag-inhibit dun sa dalawang huwes na nauna nang nagsabi na merong jurisdiction ng hukuma dahil nga po ang sinubitin natin ay parang motion dismiss on the basis of lack of jurisdiction at nagkaroon na po ng second batch of disclosure of evidence. Ang isang pula ko pa dyan, hanggang ngayon marami pong redacted. Bakit naman sinasabi na kung ano yung basehan ng pag-issue ng warrant of arrest at sinasabi na sa hukuman na mayroong probable cause, bakit may mga ebidensya hindi pa rin pinagbibigay alam sa akusado? Diba? Parang hindi naman patas yun. Nakakulong ka na, tapos kinakailangan pang labanan na walang probable cause, and yet, hindi pa lahat ng ebidensya ay publicly disclosed, no, sa akusado mismo. Okay? So ito pong pang-apat nating report from The Hague. At huwag po kayo mag-alala kapag mayroong mga developments pa sa kaso, i-report din po natin yan sa susunod na report from The Hague. Maraming salamat po. Stricto kay management. Dito kayo, tabi sa iyo. Okay, thank you po. Perfect. Okay. From UK. UK. Perfect. Ang kamay. Uwi na kayo. Tap screen, tap screen. Oh, relax, relax. O yan, uuwi na po ang mga seafarer natin. Uuwi na. Kayo! Mabuhay! Mabuhay! Thank you po! Jun, lang pati yung live ni Senator Roque. Duterte! Tawa kita. Tawa kita na ko. Sir. Wait, sige na. Yes. Ready? Kasi ka muna tayo. Ayun pa ka. Tap screen na, tap screen. Tap screen po, tap screen. Thank you.
Nga TikTok mo na. Ha? Follow ka to sa TikTok mo. TikTok ako eh. Ready? 1, 2. Nga Facebook mo. Mamaya. Mindina. Perfect. Okay. Wala kong Mindina. Ako hangin sa usog. Ay mo kami. Nara kaya ni Rocky na ma'am. Sa usog na. Katagal ay mo kamot. Ay mo kamot. Nadedid ang camera. Hi guys. Kaluwi po ni Minga. Sila sa... Ay, Sir, wala yung laba-laba. Sir, wala pa yung laba-laba, sir. Ay, ito picture. sige na. Okay, ako may picture be. Lakaw na kamuduhan na. Sabi ko kay Pong. Si Kongbulong, sa Atty. Rocky. Hello guys. Okay, perfect. Wala, salamat. Oh, from Ireland pala. Asama si Kuya? kaya? Oo ba? Actually, it's good para makafeel sila to or kamot mo ba? Halika kayo. Sino pang wala? Kami! Kayo, wala pa kayo. Sino wala pa? Come on. Relax na, ma'am, relax na. Huwag na kayo mahiya, nandito na kayo. Nandito na kayo. Si Alvin, pa. Split game na ba siya nun? Ako pa. Okay. Come on. Kaya na ba eh? Next. Ay, magkakaw. Huwag na kayo mahiya, nandito na kayo. Ready? Ay, kamayag yun, doy. Biak. Anak. Ayaw na. Group picture, everyone. Ano si Kong? Mamay picture mo. May picture. Ay, camera. Teka, si Mami muna. Mami. Hey, Katulini. Sabi, doon ka bukas. Tawa. Dito. Followers. Wala. Carbon. Kaya attorney na ako. Camera. Ay, cellphone. Wala yung cellphone. Touchscreen. Ate Janet, ha? Ready? Sir Alvin na lang kami. Oo. Okay, this is San Francisco, no? Oh, group picture ta, group picture. Ay, isa guys. Ang init pa mas. Sorry guys, sa istrikta ko gamay kay para natin protokolo mo anad ta sa mga Yeah. patasan ba. Tama. Anaw na to ang VIP o dyan. Lagi. Maglaban ka na sir, kuan ra ba karon? Sorry, ay anak gigi. Squid game ra ba? Yes. Ready na po ka. Oo, te. Ano yung mga kababayan natin? Picture no. Nasab Saharan. Saharan, Mindanao. Ayun. Picture lang muna ka picture. Kamusta kung bag somewhere here? I don't know. Gaminit mo sa una. Katugan. Wala, nalit na. My love for you. Ako ang picturing sa anak ko. Picturing ako. Para ingin nga ka ng vlogger ko, anak. Hello everyone. So guys, ito po yung tao ngayon sa Dorto. Pag-usulin ba nga anak yun? So, di ba? Ayan, may free ice cream pa si ate. Ano, dito si ate, Maribel. Kaya Sir Harry, Katurni. Sila yung nagbibigay. So, dami pa mga Pilipino all the way from US, meron Singapore. Napakakarang Friday. Kamu doon, isurang lang. Oh, hi mo sa live ni Attorney Harry. Taga Singapore. Kuya, live ni Attorney Harry. Oh, yan. Galing pa yan sila US, guys. Then Singapore. Oh, diba? Ay, hindi tama. Sergeant Romeo. Ay, attorney na. Oh. At sa pag-Amerika. Okay. Yes. Mga kababayan, mag-group picture muna tayo. Group picture. Ay, palay dito. Kanina lang kami to. Ay mo ha. Dito po sila. Naku-alvin Ganyan. na. Ano na lang sa iba. Ay, balay. Tayo ka lang. Yes. Pula lang gaga din. Dito ka na. Kung mabigat Puti po, puti. Kapansin ka kasi. Yung ano mo, okay pa to? Ila-live ko pa? Ah, sige. Find your height according to your nose. Okay, yung mukha. Ano? Ito yung makita yung sabi. Ate, mag-group picture mo. Dili. Classes. Pictures.
Glasses! Find your height, find your height. Wala, ako. Okay, Tatay Digong. Ray-Ban? Ano Yung na? iba kasi hindi na nakita yung nasa likod. Kung marami nagkukuha ng picture, sama kayo dito. Sama dito. Sama dito, sama. Oh, video. Sama. Wait lang muna guys. Hello. Ganyan, perfect. Ito maganda na picture. One, two, three. Kamay muna lahat. Video. Tapos, Okay, sigaw na. video pala. Kamay Duterte. 1, 2, 3, go. Okay, sa akin. Kita yung caps na wala sa'yo. Live ka lang sa iyo, bro. Buliok dahil siya ka ng live ba mo? Si Sir Juan din. Salamat. Abad ang buhok ko ngayon. Ano to? Cellphone ni Atty. Harry. Anong masasabi mo ngayong araw? Hanggang ngayon, di pa ako nagpakupet. Uwi na lang. Kalabas Uwi natin. na siya ng Madrid. Aldo! Isa yung mong magpa-shoutout case. Yun na si Aldo. Ni Casey Tandingan. Ako si Makabayan. Si Casey. Ako si Makabayan. Kay ako yung video mo. Ay, kung yan. Ay, pa nag-ete? Ako nakuha ka. Ito na din. Kaya pala mo. Pwede pa. Mag-asawa, yung mag-asawa. Ako si Makabayan. Maraming salamat. Ala, tawagan na eh. Salamat. Natatawag yun. Ben, pakat tawagan ni Kwa. Makabayan. Ano man, Fel? Isa ganun. Sila siya mukhaon. Di ka po tulog hard with dig. Bukas na lang punong. After Friday, umaga kami. Hindi ka mag-selfie lang to. Nagtawag ni Kwa ng Makabayan. Okay, sige. Saan ako din? Kaya na tinulog. Ay, sige lang nung. Kay Kwa na. Sir. Ikaw. Alvin. Alvin. Ako na rin order ka. Okay na po. Okay na. Okay na. Okay na lang. Regan, ipa-shout out si King Bilina. Congressman sa Sarangani, PDP Laban. Tagal Alvin. Okay. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Yan po ang latest report kay Kong Kino. Medyo malungkot po yung mensahe ni Tatay Tico, pero we have to keep on fighting and we must never give up. We must never lose hope. Maraming salamat po. Bye, Kong!